Good evening, everyone. This is Mitch, and our topic for tonight is from the book of Micah, chapter 4, verse 2. Many nations will come and say, "Come, let us go out to the mountain of the Lord, to the house of God of Jacob. He will teach us his ways, so that we may walk in his paths. The law will go out from Zion, the word of the Lord from Jerusalem." So, dito ayon kay Prophet Micah, yung lahat daw ng bansa ay hikayatin at para i-encourage yung mga tao na pumunta sa bundok na kung saan nandoon yung templo ng Panginoon sa bahay ni Jacob, at doon mag-gather na i-disciple yung mga tao, at yung lahat ng bansa magkaroon ng katuruan. Kasi sa isang church, kapag dumalo tayo, di ba merong pagtitipon, merong tayong katuruan na makukuha, at ang bawat isa ay magkakaroon ng katuruan na maiimpluwensyahan para lumakad sa katuruan ng Diyos, para maabot natin yung kanyang kaluwalhatian, para sumunod sa kung ano man ang dapat na matutunan natin ayon sa kalakaran ng ating Panginoon. So, kapag tayo nagsimba sa isang church, katulad ko, nung minsan nagsimba ako, hindi ko pa iniisip na magpabaptized. Pero dahil sa impluwensya sa akin, dahil sa mga tao na nakasama ko, nabaptized ako, at paunti-unting sumusunod sa katuruan ng Diyos, sa pagbabasa ng Biblia, at nagkakaroon ng impluwensya. So, nadidisciple at nagkakaroon ng mga natututunan about Bible. So, sabi doon, mula sa Zion, kailangan maipalaganap yung kautusan ng Diyos, at magkaroon ng isang bansa or isang mundo na lumalakad at maipalaganap ang kanyang salita. Magkaroon ng isang bansang nagkakaisang sumasampalataya at naniniwala sa ating Diyos, at matutunan ng kanyang katuruan, yung kabutihan na ipinalalakad ng ating Panginoon, para maabot natin ang kanyang kaluwalhatian. So, napakadami nang itinuturo sa talatang ito, na bawat tao mabaptized at sumunod sa ating Panginoon, lumakad sa kanyang kalakaran, sa kanyang pamamalakad, sa maging mabuting ehemplo, at matutong laging mag-church, sumunod sa kanya, at ma-influensyahan tayo, para yung pagtitipon na yun, meron mga katuruan na nangyayari. Ni-influensyahan tayo para maka-influensya din tayo to make disciple of others. Para ang mundo daw na to, mapagharian ng ating Panginoon. Make disciple all the nations. So, para matutunan natin na magkaroon tayo ng mabuting kalakaran, matutunan natin yung mga ways kung paano lumakad sa kalooban ng ating Diyos. Matutunan natin na
mag, magbabaptize tayo, sumunod tayo, at mag-church tayo. At yung influence na matutunan natin, maipamahagi natin sa iba. So, ang pagtitipon sa isang simbahan, na kapag dumadalo tayo, ito yung influensya sa atin kung paano tayo lumalakad sa kabutihan ng ating Panginoon, paano maipalaganap ang kanyang katuruan, kung paano magkaroon tayo na ang buong bansa ay maging maipahayag ang kanyang layunin na maging isa at lumakad sa kanyang katuruan, na maging bawat isa mabautismuhan, sumunod, at ma-impluwensyahan, ma-disciple, para sumailalim sa kanyang kapangyarihan. Matutunan ng bawat isa na mag-disciple para maka-encourage sa iba. At dito, nagkakaroon ng impluwensya na maipalaganap sa buong bansa ang kanyang salita. So, yun po yung katuruan sa talatang ito na kailangan ipamuhay natin at isabuhay natin na lumakad sa katuruan ng ating Panginoon. So, yun lamang po.